Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Walang makukuha nito sa akin. Kusa kong itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinatanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay. Si Jesus ang ating pastol. Tayo'y inilabas niya sa ating mga kulungan. Hindi niya tayo pinabayaan sa mga gawain at misyon na ipinapagawa. Sa halip, pinapangunahan pa niya tayo. Tulad ng isang pastol na pinapasunod niya ang kanyang mga tupa upang hindi maligaw at masaktan, sapagkat siya ang mabuting pastol at ang Panginoon, tagapagligtas. Kaya si Jesus ay naparito upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Manalangin po tayo. Panginoon, iligtas mo ako at ilabas sa kulungang ito. Ikaw lamang ang may kapangyarihan at kakayahan na tawagin sa aking pangalan. Guide me, O Lord. Ikaw lang, Lord, ang susundan ko mula sa pagkakakulong patungo sa kalayaan. Amen.